sa bawat pagkana. Kasama ang lahat. Nasa kahit na anong lunas, hindi matatanay sa agos. Nangarap, nagsisikap, Niyayakap at pagkakaiba, may kasiyahan, pagmamahalan, at respeto sa bawat isa. Hindi masamang umasa sa pangarap nating magkaisa. Magkakaibang tuwid sa likha-likha, subalit sa huling bawat marahil ay iba't iba ang kulay kinasasalita, subalit sa huling mananalig ang pusong biyuhelyo. Pusong biyuhelyo. Pusong biyuhelyo. Pusong problema. Kahit sobrang hirap na sama-sama, lang hindi magkagawa. At sa kahit na anong bagyo, hindi tayo susuko. Magkakaibang tuwid sa likha-likha, subalit sa huling bawat marahil ay iba't iba ang kulay kinasasalita, subalit sa huling mananalig ang pusong biyuhelyo. Pusong biyuhelyo. Pusong biyuhelyo. Pusong Sa pagsabog ng dilim, liwanag ay kaperas. Muling bumangon at isipin normal ang pagkabigo. Tibayan ang loob sa bawat pagtawa ay tumayo. Batin mo ang pangarap na buong buo. Kung sa tingin mo kinawawala ng pag-asa, di ka nag-iisa sa hamon at problema. Kahit ang magkakapareho may pagkakaiba, ngunit ang pinagkaiba sa tinang pagkakaisa. Sulong lang, sabay-sabay sa bundok na matarik. Parang sugat na likha na maapakan ng tinig. Diretso lang, kahit gano'ng kalupit, hindi ikot ang segundo sa relo na pabalik. Tumingin ka sa liwanag na sa'yo'y papalapit. Makinig ka sa katotohanan na aming sinasabit. Madadapa ka minsan, kakayanin mo pa rin dahil ang pusong biyuhan nyo sa data mo sa dilim. Salubungin ang ngiti ang bawat pagsubok, pakinggan mabuti ang bawat pagtibok. Ang pusong nangangarap, biyuhin nyo, nagsisikap, sama-sama sa pangarap. Kapit-bisig, tayong Magkakaibang tuwid sa likha-likha, subalit sa huling bawat marahil ay iba't iba ang kulay kinasasalita, subalit
ng mga Hapones. Makalipas ang ilang taon ay bumagsak ang imperialistang Hapon at tuluyang nagwakas sa ang kanilang pananakop. Tuluyan na ring naging malaya tayo laban sa mga dayuhan. Subalit, makalipas lang ang ilang taon ay muling nawala ang kalayaang ipinaglaban ng mga Pilipino dahil sa pamamunong diktadorya. Pagkatapos ng mahigit sa 20 taon, ay muli na nating nakamit ang kalayaan sa tinaguriang People Power Revolution. Ngayong taon ay muling ipinagdiriwang ng bansa ang ating kalayaan na may temang Kalayaan 2022, Pagsuong sa Hamon ng Panibagong Bukas. Mapapansin natin na ang pinagtutuon ng pansin ngayong taon ay kung paano tayo susuong sa hamon ng panibagong bukas. Lalong-lalo na sa katapusan ngayong buwan ay magsisimula na ang makabuluhang yugto sa ating makulay na kasaysayan sa ilalim ng isang bagong halal na Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, paano nga ba natin haharapin ang mahirap at masalimuot na hamon ng panibagong bukas sa gitna ng pandemya at digmaan sa Europa na nagresulta sa tinatawag ng mga ekonomista na stagflation or kombinasyon ng mga salitang stagnation at inflation. Pero bago natin talakayin ang temang yan, sagutin muna natin ang katanungang bakit kailangan natin ipagdiwang ang pagkamit ng minimithing kalayaan? Mahalaga ang taunang pagdiriwang na ito dahil muli ay naipamulat sa kapwa nating Pilipino ang kahalagahan ng kalayaan. Sa palagay ko, ang mga sumusunod ang magagandang dahilan para ipagdiwang ang kalayaan. Una, ihayag ang ating kasarinlan bilang mga Pilipino na tayo ay malaya. Pangalawa, gunitain ang paghihirap, pag-ibig at pagbuwis ng buhay ng mga bayaning Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Pangatlo, ipagdiriwang ang ating kalayaan laban sa mga mapang-api at mapang-abusong pamumuno. Pang-apat, pag-alabin ang nasyonalismo o pagkamakabansa ng mga Pilipino, lalong-lalo na inaakasahan tayo na kulang sa pagmamahal sa bayan, pagkawatak-watak at kawalan ng disiplina. At kilalanin ang mga bayaning Pilipino na nagbigay daan para sa kalayaan ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa gitna ng pandemya na nagdulot ng krisis pang-ekonomiya at digmaan sa Europa, ano ang pwede nating gawin bilang isang pamantasan at bilang isang lingkod bayan na naninilbihan sa mamamayang Pilipino? Bilang isang institusyon, una sa lahat, dapat po nating pagibayuhin ang ating layunin na makapagtapos ng mga estudyante na may kalidad at may kakayahang sumuong sa hamon ng buhay at makapagsilbi sa bayan na may bagong pag-asa. Sa susunod na buwan ay magtatapos sa ating universidad ang libu-libong mag-aaral na haharap sa panibagong bukas, taglay ang mga katangiang matyaga nating hinubog sa bawat isa sa kanila. Sila ang ating magigiting na flag bearers na may tatak BUNyo. Sila at ang libu-libo pang mga profesional na nagtapos bago sila na nagsilbing susi sa pagbabago ng ating lipunan, ang ating pinakamahalagang kontribusyon sa ating bansa at sa mundo bilang pagtugon sa hamon ng panibagong bukas. Bilang pamantasan, dapat din nating tugunan pa ng mas maigi ang dalawa nating mandato, ang pananaliksik at ekstensyon. Sa pamumuno ng ating mahal na presidente ng pamantasan, marami na tayong naipasa ng mga institusyonal na pulisiya na naglalayong mapaganda at mapabuti ang kultura ng pananaliksik at ekstensyon. Ang iba nga dito ay maituturing na hindi popular na desisyon, pero para sa akin, ang mga hindi popular na pulisiyang ito ay mahihintulad sa isang mapait na medisina na kailangang lunukin para sa kapakanan ng ating mahal na pamantasan. Ngayong araw ng kalayaan, dapat nating isa-isip at isa-puso
na mas mahalaga ang kabuuang kapakanan ng ating pamantasan kesa sa individual nating interes. Ito ang dapat na disposisyon ng bawat isa sa atin sa pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Bilang lingkod bayan na nanilbihan sa mamayang Pilipino, may mga mahalagang layunin din tayo na dapat tuparin ang buong puso at katapatan. Ito ay ang obligasyon sa Diyos, sa lipunan at sa ahensyang pinaglilingkuran, sa kapwa-tao at sa sarili. Ang pagtupad sa mga obligasyong ito, ang baon natin sa pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Bibigyang diin ko ang mga obligasyon natin sa ahensyang pinaglilingkuran at obligasyon sa sarili. Sa obligasyon sa pamantasan, simple lang naman ang hinihiling natin sa bawat isa. Gawin ang sinumpaang tungkulin ng tama, huwag makikibahagi sa katiwalian, at dapat maglingkod na may malasakit at katapatan. Sa obligasyon sa sarili, dapat palagi nating linangin ang ating kakayahan at kwalifikasyon para mapagbuti pa natin ang pagsilbi sa kapwa-tao. Ito ang tugon natin sa hamon ng panibagong bukas. Mga kaibigan, katapos lang ng isang mapayapang eleksyon na naging sanhi ng ating pansamantalang pagkawatak-watak. Bilang isang pamantasan, dapat tayo ay neutral at walang kinikilingan. Pero bilang mamamayan, kailangan nating makilahok sa mga usaping nakakaapekto sa sambayanan. Pero ngayong nagsalita na ang mayorya, dapat nating respetuhin ang resulta ng eleksyon at tumugon sa hamon ng pagkakaisa tungo sa panibagong bukas. Ayon sa ating sistema, hindi naman ibig sabihin na magkakaroon na tayo ng otikratikong mayorya. Sa isang gumaganang demokrasya, dapat sundin ang kagustuhan ng nakararami para sa kapakanan ng lahat at respetuhin ang boses at hinaing ng minorya. Ang makabuluhan at mapanuring pagsalungat sa minumungkahing pulisiya at anumang uri ng pag-aabuso ay napakahalagang elemento ng konsepto ng demokrasya. Mga kaibigan, bilang pagtatapos, nais kong bigyan diin na ang kalayaan ay kasarinlan. Ang kasarinlan ay pagpapahalaga sa ngalan, pagpapahalaga sa bayan, pagpapahalaga sa trabaho, pagpapahalaga sa opinyon at mithiin ng mga tao na ating pinagsisilbihan, at higit sa lahat, pagpapahalaga sa buhay ng mamamayang Pilipino. Ayon nga sa isang magiting na arsobispo, sa gitna ng pandemya at digmaan sa Europa, ang tunay na kalayaan ay nakaugat sa katotohanan at kalusugan ng mamamayan. Sa paggunita natin ng Araw ng Kalayaan, patuloy nating ipaglaban ang katotohanan at kalusugan ng espiritu, isip at katawan ng bawat mamamayan. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Bartolata, for your insightful and very meaningful keynote speech. This time, please welcome back the Bicol University Magayon Dance Troupe for the folk dance rendition. Let's give them a warm round of applause, please, as we welcome back the BU Magayon Dance Troupe.
Bicol Dance Group under the trainership of Director Karina L. Santos. Ladies and gentlemen, members of the Bicol University family, please welcome the man who has been consistently leading and supporting us in our thrusts and directions as we rise towards the challenges of our times, Dr. Arnulfo M. Mascareñas, SUC President for Bicol University, for his message. Thank you very much, Dr. Ren. Sa mga kapwa ko lingkod bayan, isang mapagpalang araw at malugod na pagbati sa inyong lahat. Matapos ang mahigit na 2 taon sa panahon ng pandemya, nakakatuwang makita ang inyong mga ngiti at maramdaman ang kasiyahan na dulot ng pagtitipon para sa isang makahulugang okasyon. Since this is the last time I will be addressing you as your president during this celebration, let me make my message personal, much like a conversation with my beloved Bicol University family. It has been more than 2 years since we last celebrated the commemoration of our nation's Independence Day. Today, we look back with pride and gratitude at how far we in Bicol University have achieved in overcoming the multifarious challenges we have faced for the past 2 years. Never in my wildest imagination have I ever thought that in my second term as your president, the greatest challenge to our academic institution will be thrust upon my administration. This pandemic, this continuing threat of COVID-19 has indeed been both a blessing and a cross, especially for all of us, members of the BU family and academic community. When I thought things are getting worse and we have no clear path on how to continue the learning process while mitigating the risks of this pandemic, everyone, especially my fellow administrators, the vice presidents, the deans, directors, heads of offices, program advisors, department chairs, and the rank and file, all stood up for Bicol University and rallied behind me. Hindi ko malilimutan ang maraming pagpupulong virtual na ating ginawa during the darkest hours of the enhanced community quarantine upang matugunan ang maraming hamon na dulot ng pandemya. We had a variety of ideas, but in the end, we adopted a common ground. Initiatives were taken, learning modalities were explored, restructuring and prioritization of needs to clearly define the parameters by proper budgetary allocation were done, and new ways of conducting meetings were tried, including development of newer systems and processes. Everyone did their part. All this and more were done at the height of the pandemic to ensure that the institution we so love and by which we owe so much of who we are is protected, continuously nurtured, and sustained.
I am both thankful and proud to have been with you for these past years, especially these pandemic years. And now, we have come this far. A Bicol University family, tested by the winds of challenges and changes in an ever-changing education landscape, molded by adversities, but staying strong amidst all our diversities and opposing opinions. If there is one thing that clearly stood out from all these challenges, it is simply this: that there is no challenge so great that we cannot overcome when we work together to create new beginnings for our community, for Bicol University, and for our beloved country. The celebration of the 124th year of Philippine independence, let us be reminded that we cannot build a better beginning or a better future for our country if we do not continue working as one Bicol University and continue transforming the minds of the youth into becoming change agents and catalysts for social transformation and development. This pandemic, my dear friends, and the many typhoons that wrought havoc to us have truly tested our resolve. But we have survived and overcome them all because we faced them united as one Bicol University family. Many more challenges and adversities will come our way, not only to Bicol University, but to our beloved country as well. But we will overcome them all as we pursue our dream and vision for our university and for our country. Isang maligaya at makahulugang paggunita ng ating kalayaan at kasarinlan. Patuloy tayo sa pagsuong sa hamon ng panibagong bukas para sa Diyos at para sa bayan. Salamat at mabuhay tayong lahat. Thank you very much, Dr. Noli, for your heartwarming and personal message to the Bicol University family. At this juncture, I would like to request everyone to please rise. We shall now conclude our simple yet meaningful commemoration of the 124th Philippine Independence Day with a community singing of two iconic songs, Pilipinas Kong Mahal, followed by the Bicol University hymn. This will be conducted by the Program Advisor of the Bachelor of Culture and Arts Education from the College of Education, Dr. Annalisa C. Pasano. Muli, isang makahulugang araw ng pagunita sa kasarinlan ng ating mahal na bansang Pilipinas.
That there shall be some photo ops for everyone concerned, for all the officials and participants. This is the school we wish to sing, of a school to honor and revere, a temple built by man of firmness, a mold for you to walk with pride, for He will always be united, although we tread on distant lands, we all shall share